Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang pagbabalik sa hinahon. Ako po si Mia, ang inyong kasama sa mga kwentong yumayakap sa puso. Hayaan ninyong dalhin ko kayo sa isang paglalakbay kung saan ang tiwala ay masisira at ang sakit ay magiging simula ng katatagan. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano kung ang mismong pundasyon ng iyong buhay at pag-ibig ay guguho sa isang iglap? Ito ang kwento ni Amelia at ang kanyang pagbangon mula sa mga abo ng panloloko. Ma'am Amelia, pasensya na po sa abala. Tumatawag lang po ako mula sa bangko. Mayroon po kasing suspicious activity sa account ni Sir Ben, kaya pansamantala po naming na-freeze. Natigilan si Amelia sa gitna ng pag-aayos ng mga plato sa mesa. Hawak niya ang telepono sa pagitan ng kanyang balikat at tainga, habang ang mga kamay ay abala sa paghahanda para sa kanilang anniversary dinner. Suspicious activity? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, bahagyang kumunot ang noo. Baka nagkamali lang kayo. My husband is very careful with his finances. Pasensya na po, ma'am. Standard procedure lang po. Kailangan lang po naming i-verify sa kanya. Pakisabi na lang po na tumawag siya sa amin. Salamat po. Binaba niya ang tawag. Isang maliit na inis ang gumuhit sa kanyang isipan. Ano na namang aberya ito? Perpektong-perpekto na sana ang lahat. Napatingin siya sa paligid ng kanilang dining area. Ang mga kandila ay nakasindi na. Ang amoy ng paboritong steak ni Ben ay nangingibabaw. At ang bote ng wine na galing pa sa kanilang honeymoon ay naghihintay. 7 taon. 7 taon na silang kasal. At sa 7 taon na yon, ginawa ni Amelia ang lahat para maging perpekto ang kanilang mundo. Ngumiti siya. Mamaya, tatawagan niya si Ben para asarin tungkol dito. Baka naman bumili lang ng napakamahal na regalo para sa kanya, kaya na-flag ng bangko. Si Ben talaga. Palaging puno ng sorpresa. Ibinalik niya ang atensyon sa paghahanda. Kailangan niya ng isang lumang photo album para sa sorpresa niya. Naalala niyang itinago niya ito sa loob ng aparador sa kanilang study room. Pagbukas niya ng aparador, nalaglag ang isang maliit, luma ng kahon mula sa pinakatuktok na bahagi. Kahon ito ng mga gamit ni Ben noong college pa sila. Hindi niya ito pinapansin, pero ngayon, dahil sa pagmamadali, nasagi niya ito at kumalat ang laman sa sahig. Hay nako! Bulong niya sa sarili habang lumuluhod para pulutin ang mga nagkalat na papel. May mga lumang litrato, mga tiket ng sine, mga sulat. Napangiti si Amelia, ang mga alaala ng kanilang kabataan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang tumpok ng mga papel na nakatupi ng maayos. Hindi ito mukhang luma. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Mga resibo, mga credit card statements. Hindi ito ang credit card na palagi nilang ginagamit. Iba ang numero, iba ang bangko. Binuklat niya ang mga pahina at dahan-dahang nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang pangalan sa card ay Benjamin Alcantara, pero ang mga transaction, Flowers and Blooms, Sydney, Australia. The Grand Hotel, Sydney, Australia. La Perla Lingerie, Sydney, Australia. Sydney? Kailan pa nagpunta si Ben sa Sydney? Ang alam niya ay nasa Cebu ito para sa isang business trip ng mga petsang nakasulat doon. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nagsimulang umugong ang kanyang tainga. Bawat pahina na binubuklat niya ay tila isang sampal. Mga hapunan sa mamahaling restaurant, mga hotel bookings, lahat sa Sydney. At sa pinakahuling statement, isang transaksyon ang halos magpatigil sa kanyang paghinga. Cartier Jewelers, Sydney, isang diamond necklace. Ang halaga, katumbas na ng down payment para sa isang bagong kotse? Hindi. Hindi maaari ito. Baka para sa kliyente. Baka company expense. Maraming dahilan. Kailangang may dahilan.
Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Ngunit may isa pang papel na nakasingit sa pinakalikod. Isang resibo mula sa credit card company. Nakasulat dito ang pangalan ng supplementary card holder. Ang taong pinadalhan ng kopya ng mga resibong ito. Ang pangalan ay hindi Amelia de la Cruz. Isabela Reyes. Sino si Isabela Reyes? Ang puso ni Amelia ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang hangin sa silid ay tila biglang naubos. Ang amoy ng steak mula sa kusina na kanina lang ay kaaya-aya, ngayon ay nakakasuka. Si Ben, ang kanyang mapagmahal na asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ng kanyang pangarap, ng kanyang puso. Ang lalaking nagsabi sa kanya kaninang umaga lang sa telepono, "I can't wait to come home to you, my love." Nakatayo si Amelia sa gitna ng silid. Ang mga papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang 7 taon ng pagmamahal at pagtitiwala ay naging isang malaking kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto sa harapan. Pumasok si Ben. May dalang isang malaking bouquet ng pulang rosas at may pinakamalapad na ngiti sa kanyang mga labi. Ang nangiting iyon na minahal niya noon pa. Ang ngiting iyon na ngayon ay parang lason. "Happy anniversary, my love." Masayang bati nito, hindi pa napapansin ang itsura ng kanyang asawa. Hindi makapagsalita si Amelia. Ang tanging nagawa niya ay itaas ang kamay niyang nanginginig. Hawak ang resibo ng kwintas na diamante. Ang mga rosas ay tila nalanta sa hangin. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Ben. Dahan-dahan, parang isang slow motion na eksena sa pelikula. Ibinaba niya ang mga rosas sa isang mesang malapit sa pinto. Ang mga mata niya ay nakatitig sa papel na hawak ni Amelia, bago dahan-dahang umangat sa mga mata ng kanyang asawa. Nakita ni Amelia ang pagbabago, ang pagkagulat, ang panandaliang pagkatuliro, at ang mabilis na pagpapalit nito ng isang kalmadong ekspresyon. Masyadong kalmado. "Love, ano yan?" tanong ni Ben. Ang boses ay malambing pa rin, na para bang nagtatanong lang kung ano ang kanilang ulam. Lumakad siya palapit. Maingat ang bawat hakbang. Hindi pa rin makapagsalita si Amelia. Ang lalamunan niya ay parang may bumabara. Ipinakita niya ang resibo, ang pangalang Isabela Reyes, ay tila sumisigaw sa katahimikan ng silid. Kinuha ito ni Ben. Tiningnan niya. Hindi siya nagulat. Hindi siya nataranta. Sa halip, isang maliit na tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawa na nagpayanig sa buong pagkatao ni Amelia. "Ah, ito ba?" sabi niya. Ibinababa ang papel. "Hey, Amelia, you always ruin my surprises." Huminga siya ng malalim at umakto na parang isang batang nahuli sa pagtatago ng regalo. "Isabela Reyes is my new business partner in Australia. We're launching a new jewelry line. At yang kwintas na yan, para sa'yo sana yan. Surprise ko sa'yo." Tinitigan ni Amelia ang kanyang asawa. Ang galing. Ang galing niyang magsinungaling. Walang kakurap-kurap. Ang bawat salita ay puno ng sinseridad na halos maniwala na sana siya. Kung hindi niya narinig ang tono ng babae mula sa bangko kanina, kung hindi ipinagtapat ng mga resibo ang mga hotel at lingerie. Business partner? Sa wakas, ay may lumabas na boses kay Amelia. Mahina, nanginginig. "Kaya pala kailangan niyo mag-book sa hotel? Kaya pala kailangan mo siyang bilhan ng mamahaling damit panloob, Ben?" Ang kalmadong maskara ni Ben ay bahagyang gumuho. Isang kislap ng inis ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling napalitan ng pag-aalala. "Amelia, what are you talking about? Company expenses lahat yan. The hotel, the meetings, pinapasagot ko lang sa kanya. At anong lingerie? That's not for her, that's sample products for the line." Hinawakan niya ang mga balikat ni Amelia. "Love, pagod ka lang siguro. Masyado kang nag-iisip. You've been very sensitive lately, napapansin ko.
Gaslighting. Ito ang salitang biglang pumasok sa isip ni Amelia. Tinuturuan siya ni Ben na pagdudahan ang sarili niyang katinuan. Huwag mo akong hawakan. Sabi niya, umatras palayo. Ang paghihipon nito na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay parang apoy na nakakapaso. Okay? Okay, sabi ni Ben. Itinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Isang buntong hininga ng pagkadismaya. Look, I'm sorry kung nasira ko ang gabi natin. I'm sorry kung nag-alala ka. It's my fault. Dapat sinabi ko sa'yo ang tungkol sa business venture na ito. Gusto lang talaga kitang sorpresahin. Naglakad siya papunta sa hapagkainan na inihanda ni Amelia. Hinaplos niya ang mga plato, ang mga kandila. Look at this beautiful dinner you prepared. Let's not ruin our anniversary over a simple misunderstanding, please. Let's talk about this tomorrow. For now, let's celebrate us. Tumingin siya kay Amelia. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ang parehong mga mata na tinititigan niya gabi-gabi. Ang parehong mga mata na nagsasabi sa kanyang mahal na mahal siya nito. Pero ngayon, wala na siyang makitang iba kundi isang malalim na balon ng kasinungalingan. Tumango lang si Amelia, hindi dahil nananiwala siya, kundi dahil alam niyang wala siyang mapapala. Masyado siyang pagod para makipagtalo. Masyadong durog ang puso niya para ipaglaban ang katotohanan ngayong gabi. Umupo sila sa hapagkainan. Kinain ni Ben ang steak. Pinuri niya ang luto ni Amelia. Nagbukas siya ng wine. Nagkwento siya tungkol sa kanyang business trip sa Cebu. At si Amelia, nakaupo lang doon, ngumingiti kapag kailangan, tumatango kapag kinakausap. Pero sa loob-loob niya, sumisigaw siya. Bawat subo ng pagkain ay parang lason. Bawat tawa ni Ben ay parang isang insulto. Natapos ang hapunan, natapos ang gabi. Humiga sila sa iisang kama, magkatalikod. Naramdaman ni Amelia ang pagpatong ng kamay ni Ben sa kanyang baywang, isang pamilyar na kilos na ginagawa nito bago matulog. Pero ngayon, ang bigat ng kamay na yon ay parang bigat ng buong mundo. Hinintay niyang marinig ang malalim at ritmikong paghinga ni Ben. Hinintay niyang makasiguro na tulog na ito. Dahan-dahan, tinanggal niya ang kamay nito. Dahan-dahan, bumangon siya mula sa kama. Walang ingay, kinuha niya ang kanyang susi at wallet. Nagmaneho siya sa madilim at tahimik na mga kalye ng Maynila. Ang mga luhang pinigilan niya buong gabi ay malaya nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito, lahat ay bumuhos. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang umalis sa bahay na yon. Ang bahay na dati niyang tinuturing na paraiso, ngayon ay naging isang malamig na hawla. Automatikong kinabig ng kanyang mga kamay ang manibela patungo sa isang pamilyar na lugar. Isang maliit na bahay sa isang tahimik na subdivision. Tumigil siya sa tapat. Nakapatay na ang lahat ng ilaw, pero alam niyang may isang taong gigising para sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Pagkatapos ng 2 ring, isang boses na inaantok ngunit puno ng pag-aalala ang sumagot. Hija, Amelia, anong nangyari? At doon, sa loob ng kanyang kotse, sa gitna ng kadiliman, humagulgol si Amelia. Tita Elena. Ilang sandali lang, bumukas ang ilaw sa beranda. Bumukas ang pinto. Lumabas ang isang babaeng may edad na, nakasuot ng duster. Ang buhok ay medyo magulo pa, pero ang mga mata ay alerto at puno ng pag-unawa. Pinatay ni Amelia ang makina ng sasakyan. Paglabas niya, sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. Sa yakap ng kanyang tita Elena, naramdaman ni Amelia ang lahat ng pader na itinatayo niya sa buong gabi ay gumuho. Dinala siya nito sa loob. Pinaupo sa sofa. Hindi ito nagtanong. Kumuha lang ito ng isang basong tubig. Pagbalik nito, umupo ito sa tabi niya at hinintay siyang magsalita. Ikinuwento ni Amelia ang lahat. Ang tawag mula sa bangko,
ang mga resibo, si Isabella Reyes, ang kwintas, ang kasinungalingan ni Ben. Nakinig lang si Tita Elena, walang paghuhusga, walang pagkondena. Nang matapos si Amelia, hinaplos nito ang kanyang likod. Matagal ko nang nararamdaman na may mali sa pamilyang yan. Hija, mahinang sabi ni Tita Elena. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Masyadong perpekto, masyadong makinis. Sa mundo natin, kapag may isang bagay na masyadong perpekto para maging totoo, kadalasan, hindi nga ito totoo. Tumigil ito sandali, tila may iniisip na malalim. Pagkatapos, tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Amelia, mga matang seryoso at determinado. Hija, kailangan mo ng abogado at alam ko kung sino ang dapat mong tawagan. Isang pangalan lang ang sinabi ni Tita Elena, pero sapat na yon para pigilan ang paghinga ni Amelia. Gabriel Torres, parang isang multo mula sa nakaraan. Parang isang lumang kanta na bigla na lang tumugtog sa radyo. Dala-dala ang lahat ng alaala. Masaya, malungkot, at yung mga mas pinili na lang niyang kalimutan. Si Gabe? Nautal na tanong ni Amelia. Tita, hindi. Sigurado akong marami namang ibang magagaling na abogado. He's not just good, Hija. He's the best. At higit sa lahat, mapagkakatiwalaan siya. Kilala mo siya. Giit ni Tita Elena, ang boses ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtanggi. Kilala niya nga ba? Ang Gabriel na kilala niya ay isang idealist na law student na may buhok na palaging bahagyang magulo, mga matang nangangarap, at isang ngiti na kayang magpaliwanag ng pinakamaulap na araw. Ang Gabriel Torres ngayon ay partner sa isa sa pinakamalaking law firms sa bansa. Ang pangalan nito ay nasa mga dyaryo. Ang mukha ay nasa TV paminsan-minsan kapag may mga kasong high profile. 10 taon na. 10 taon na silang hindi nag-uusap. Simula noong gabing iyon. Tita, may nangyari sa amin noon. It didn't end well. Mahinang amin ni Amelia. Ang tingin ay nasa sahig. Ang hiya ay gumapang sa kanyang dibdib. Paano niya haharapin si Gabriel ngayon? Isang babaeng umiiyak, problemado. Yung dating kaibigan na iniwan niya sa ere para sa isang lalaking tulad ni Ben. Hinawakan ni Tita Elena ang kanyang kamay. Kung ano man ang nangyari noon, nakaraan na yon. Mga bata pa kayo. This is not about the past, Amelia. This is about your future. At kailangan mo ng pinakamagaling na kakampi para doon. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing halos hindi siya nakatulog, nakaupo si Amelia sa kanyang kotse sa parking lot ng isang mataas na gusali sa Makati. Ang pangalan ng law firm, Torres, Lagdamio and Associates, ay nakaukit sa ginto sa entrance. Ilang beses niyang tinitigan ang numero ni Gabriel sa kanyang telepono. Isang numero na ibinigay sa kanya ni Tita Elena. Isang numero na hindi niya inakalang itatype niya pa ulit. Pagkatapos ng 10 malalim na paghinga, pinindot niya ang call button. Isang professional na boses ng babae ang sumagot. Attorney Gabriel Torres office. Hello, may I speak to Attorney Torres? It's Amelia de la Cruz. One moment, ma'am. Ang ilang segundong paghihintay ay parang isang oras. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong. Ayan na. Ibababa na niya. Sasabihin na lang niya na nagkamali siya ng tawag. Amelia? Ang boses. Mas malalim na ngayon. Mas may awtoridad. Pero nandoon pa rin ang pamilyar na tono na nagpatigil sa kanyang mundo. Gabe! Gabriel! Naitama niya. Hi. Sorry to bother you. I need a lawyer. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sapat na para isipin ni Amelia ang lahat ng posibleng dahilan para tanggihan siya. Nasaan ka? Tanong nito. Ang boses ay seryoso. Nasa parking lot ng building nyo. Stay there. Bababaan ka ng assistant ko. She will lead you to my office through a private elevator.
Ayokong makita ka ng kung sino-sino dito. Walang pag-aalinlangan, walang tanong. Aksyon agad. Iyon ang bagong Gabriel Torres. Sinunod niya ang sinabi nito. Isang babaeng nakangiti ang sumalubong sa kanya at dinala siya sa isang elevator na hindi niya alam na mayroon pala. Pagbukas ng pinto, nasa isang malawak na opisina na siya na may tanawin ng buong syudad. At doon, nakatayo sa likod ng isang malaking mahogany desk, si Gabriel. Mas tumangkad yata ito. Ang dati magulong buhok ay maayos ng nakagupit. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit na bumagay sa kanyang matipunong pangangatawan. Pero ang mga mata niya ay pareho pa rin. Matalino, matalas, at ngayon, may bahid ng isang bagay na hindi mabasa ni Amelia. Pag-aalala? Awa? Maupo ka, sabi nito. Itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Umupo si Amelia. Ang lakas ng loob na inipon niya kanina ay unti-unting nawawala. Sa ilalim ng matalas na titig ni Gabriel, naramdaman niya ang kanyang sarili na lumiit. Inilapag ni Gabriel ang isang baso ng tubig sa harap niya. Start from the beginning, sabi nito. Ang boses ay purong profesional at nagsimula siyang magkwento. Sa simula, nanginginig pa ang kanyang boses. Pero habang inilalabas niya ang lahat, ang tawag, ang mga resibo, ang mga kasinungalingan, ang panginginig ay napalitan ng galit. Ang mga luha ay napalitan ng determinasyon. Nakinig lang si Gabriel. Hindi siya sumingit. Paminsan-minsan, may sinusulat siya sa isang yellow pad. Ang tanging maririnig sa silid ay ang boses ni Amelia at ang tunog ng kanyang ballpen. Habang nagsasalita, hindi sinasadyang ginawa ni Amelia ang isang lumang nakasanayan. Nanghihina at kinakabahan, kinuha niya ang kanyang pep talk, hinayaan ang kanyang mahabang buhok na bumagsak at sinimulang iikot ito sa kanyang daliri. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Halos hindi ito kapansin-pansin. You still do that when you're nervous, mahina nitong sabi. Natigilan si Amelia. Ibinalik niya ang pep talk. Ang isang maliit na sandali ng pagiging pamilyar ay sumira sa profesional na pader na itinayo nila sa pagitan ng isa't isa. Nang matapos siyang magkwento, sumandal si Gabriel sa kanyang upuan. Tinitigan siya nito ng matagal. Ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga salitang hindi nila masabi. Sa wakas, nagsalita ito, at ang bawat salita ay may bigat ng isang martilyo. Amelia, this is worse than you think. Isinara niya ang folder na nasa harap niya. Ang kaninang bahagyang paglambot sa kanyang ekspresyon ay nawala, napalitan ng isang seryosong babala. Hindi lang ito tungkol sa babae. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at naramdaman ni Amelia ang isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likod. I think your husband is trying to bankrupt you. Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa loob ng tahimik na opisina ni Gabriel. Bankrupt me? Ulit ni Amelia, ang boses ay halos pabulong. Hindi magagawa ni Ben yan. Mahal niya ako. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Gabriel. Pag-ibig? Amelia, sa profession ko, nakita ko nang gamitin ang pag-ibig para pagtakpan ang lahat ng uri ng krimen. Greed, betrayal, you name it. Your husband didn't just use a secret credit card. He established a credit line under his name, possibly backed by your shared assets or worse, your own company without your knowledge. That's not just cheating. That's calculated fraud. Ang bawat salita ni Gabriel ay malinaw, matalas, at walang bahid ng emosyon. Parang isang sirujano na nagpapaliwanag ng isang masamang diagnosis. Ang lamig ng kanyang tono ay ang mismong kailangan ni Amelia para magising sa katotohanan. Anong gagawin ko? Tanong niya. Ang huling hibla ng pagtanggi ay tuluyan ng naputol. First,
We need to know the full extent of the damage, sabi ni Gabriel, bumalik sa kanyang business-like na disposition. I need you to request all financial statements from your company for the last 2 years. Balance sheets, income statements, loan agreements, everything. Don't tell your CFO why. Just say you're doing a personal audit. Tumango si Amelia. Ang isip ay tumatakbo na. Kaya niyang gawin yon. Siya ang CEO. Karapatan niya yon. Good, sabi ni Gabriel. Huwag ka munang gagawa ng kahit anong hakbang. Huwag mo siyang kokomprontahin. Act as normal as you can. We need to gather all our weapons before we declare war. Umalis si Amelia sa opisina ni Gabriel na may bagong bigat sa kanyang dibdib, ngunit mayroon ding bagong tuklas na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa kotse kagabi. Ngayon, isa na siyang sundalong naghahanda para sa isang giyera. Pag-uwi niya, wala si Ben. Nag-iwan lang ito ng text message. Love, nasa isang emergency meeting lang with a client. I'll make it up to you. I love you. Hindi na niya ito sinagot. Dumiretso siya sa kanyang laptop at agad na nag-email sa kanyang assistant. Hinihiling ang mga dokumentong sinabi ni Gabriel. Kinabukasan, habang nagtatrabaho siya mula sa bahay, biglang tumunog ang intercom. Ma'am, nandito po si Mrs. Alcantara, sabi ng gwardiya. Kumunot ang noo ni Amelia. Ang biyenan niya, si Doña Imelda. Bihira itong bumisita nang hindi nag-aanunsyo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanya, pero sinabi niya sa gwardiya na papasukin ito. Pumasok si Doña Imelda sa bahay na may dalang dalawang malalaking bayong, puno ng mga prutas at paboritong kakanin ni Amelia. Ang kanyang mukha ay pinalamutian ng isang matamis na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Tila sinusuri ang bawat galaw ni Amelia. Hija, napadaan lang ako, sabi nito. Ang boses ay malambing. I was in the area. Kamusta ka na? Nag-aalala ako sa'yo. Ben told me nagkaroon daw kayo ng maliit na hindi pagkakaintindihan. Alam mo na, ang mga lalaki. Umupo ito sa sofa. Ipinatong ang kanyang mamahaling Hermes bag sa tabi niya. Amelia, sa isang pagsasama, normal lang yan. Ang importante ay ang pagpapatawad at pag-unawa. A family must always stay together, no matter what. Tumango lang si Amelia, hinahayaan itong magsalita. Naalala ko pa nung mga panahong nag-uumpisa pa lang kayo, pagpapatuloy ni Doña Imelda, ang tingin ay lumilipad sa malayo. At naaalala ko rin ang panahon na ang iyong mahal na ina, may she rest in peace, ay nasa ospital. Natigilan si Amelia. Bakit biglang napunta doon ang usapan? Your family was struggling then, sabi ni Doña Imelda. Ang boses ay puno na ngayon ng simpatya. And we, the Alcantaras, we were there. Hindi kami nagdalawang isip na tulungan kayo. The hospital bills, the specialists. We took care of everything. Because that's what family does. We lift each other up. Utang na loob. Ang dalawang salitang yon ay hindi binigkas, ngunit umalingaw-ngaw ito sa pagitan nila. Mas malakas pa sa sigaw. Mahal na mahal ka ng anak ko, Hija. Minsan, nakakagawa lang talaga siya ng mga desisyon na hindi niya muna ipinapaliwanag. Pero lahat ng ginagawa niya para sa pamilya, para sa inyo. Hinawakan ni Doña Imelda ang kamay ni Amelia. Malamig ito, pero mahigpit ang hawak. I'm sure your mother, sabi nito. Ang tingin ay nakatuon sa larawan ng ina ni Amelia na nakadisplay sa isang side table, would want you to be a forgiving wife. She would want you to keep this family intact. For her sake. Pakiramdam ni Amelia ay nasusukol siya. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay isang bariles na idinadagdag sa kadenang nakapulupot na sa kanya. Ang pagmamahal sa pamilya, ang respeto sa nakakatanda, ang utang na loob, lahat ng ito ay ginagamit laban sa kanya. Paano niya lalabanan ang isang bagay na kasing sagrado ng utang na loob? Ngumiti lang si Amelia.
Isang pagod na ngiti. Opo, tita. Salamat po sa pag-aalala. Pag-uusapan po namin ni Ben. Nasiyahan si Doña Imelda sa kanyang sagot. Tumayo na ito. Inayos ang kanyang damit. Good. Alam ko namang matalino kang babae. You know what is right. Hinatid niya ito sa pinto. Habang papalayo, ang mamahaling sasakyan nito, huminga ng malalim si Amelia. Pakiramdam niya ay kaya na niyang huminga ulit. Ang pagbisita na yon ay hindi isang pag-aalala. Isa yung babala. Pagbalik niya sa loob, tumunog ang kanyang telepono. Isang email notification mula sa kanyang assistant. Ang subject, financial reports as requested. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang email. Pinindot niya ang unang attachment. Isang kopya ng pinakabagong loan agreement ng kumpanya. Ang mata niya ay mabilis na hinanap ang mga detalye. At doon, nakasulat sa itim at puti. Malinaw pa sa sikat ng araw. Isang utang na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Isang utang na kinuha 3 buwan na ang nakalipas. Isang utang na isinangla ang 30% ng sariling shares ni Amelia sa kanyang kumpanya. At ang pirma sa ilalim ng kasunduan ay malinaw na pangalan ni Benjamin Alcantara na may kasamang power of attorney na hindi niya kailanman naaalalang pinirmahan. Ang telepono ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay, lumikha ng isang malakas na kalabog sa tahimik na bahay. Hindi lang siya sinusubukang i-bankrupt, sinimulan na pala ni Ben. At matagal na. Nakatitig lang si Amelia sa screen ng laptop, pero ang mga numero at salita ay lumabo na. Hinalinhan ng isang pulang ulap ng galit. 50 milyon. Ang perang pinaghirapan niya. Ang kumpanyang binuo niya mula sa wala. Ginamit. Niloko. Ipinagkanulo. Ang pagbisita ni Doña Imelda kanina. Ang mga paalala tungkol sa utang na loob. Ang mga salita tungkol sa pagpapatawad. Lahat ay isa na lang malaking, mapanuksong biro. Pamilya? Ito ba ang ginagawa ng pamilya? Wala nang luha, wala nang pag-aalinlangan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas malamig. Yelo. Hindi na niya pinulot ang nahulog na telepono. Kinuha niya ang kanyang bag at susi ng kotse at parang isang bagyo, lumabas siya ng bahay. Hindi niya alintana ang magulong buhok o ang suot niyang pambahay. Ang tanging nasa isip niya ay ang address ng opisina ni Gabriel. Nagmaneho siya ng mabilis. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Kailangan niyang makarating doon. Kailangan niyang may makausap na nakakaintindi sa digmaang kanyang pinasok. Hindi na siya dumaan sa secretary. Dumiretso siya sa private elevator. Alam na ang gagawin. Pagbukas ng pinto, naroon si Gabriel, nakatayo at kausap ang kanyang assistant. Tila may seryosong pinag-uusapan. Napatingin ito sa kanya. Ang pagkagulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng pag-aalala nang makita ang itsura ni Amelia. "Give us a minute," sabi ni Gabriel sa kanyang assistant, na mabilis namang tumango at umalis. Isinara ni Gabriel ang pinto. Humarap siya kay Amelia. "What happened?" Hindi sumagot si Amelia. Inilapag niya ang kanyang laptop sa mesa ni Gabriel. Gabriel, bukas sa pahina ng loan agreement, itinuro niya ang screen. Ang daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa purong galit. Tiningnan ito ni Gabriel. Binasa niya ng mabilis. Habang nagbabasa, ang kanyang panga ay unti-unting tumigas. Ang professional na kalma sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang madilim na ekspresyon. "The son of a bitch," mahina niyang bulong. Itinaas niya ang tingin kay Amelia. At sa mga mata nito, nakita ni Amelia hindi ang abogado, kundi ang kaibigan. Ang kaibigang nag-aalala. "He used a forged power of attorney." Sabi ni Gabriel. Ang boses ay mababa at puno ng galit na pinipigilan. "This is a major offense, Amelia. This isn't just a civil case anymore.
This is criminal. Sa wakas, guminhawa ang pakiramdam ni Amelia. Hindi siya nababaliw. Totoo ang lahat ng ito. At may isang taong naniniwala sa kanya. I want to fight Gabe, sabi ni Amelia. Ang boses ay matatag sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw. I want to take back everything he stole from me. Everything. Tumango si Gabriel. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang drawer at inilapag ito sa harap ni Amelia. Isang retainer agreement. Then let's start the fight, sabi niya. Sign this. From this moment on, you don't talk to him. You don't talk to his mother. You don't talk to anyone from their family. Lahat ng komunikasyon sa akin dadaan. Understood? Kinuha ni Amelia ang ballpen at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang bawat pahina. Sa bawat pagguhit ng kanyang pangalan, pakiramdam niya ay unti-unti niyang binabawi ang kapangyarihan sa kanyang buhay. Pagkatapos, tumayo si Gabriel. Let's get out of here. Hindi ka pa siguro nanananghalian. Nagulat si Amelia. Pero, ang kaso? The case can wait for an hour. You can't fight a war on an empty stomach, sabi nito. At sa unang pagkakataon, isang maliit na nangiti ang nakita ni Amelia sa kanyang mga labi. Dinala siya ni Gabriel hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang maliit na karinderya na nakatago sa isang eskinita malapit sa kanyang opisina. Ang lugar ay maingay, puno ng mga empleyadong nanananghalian. Simple. Totoo. Umorder sila ng sinigang na baboy at kanin. Naupo sila sa isang maliit na mesa sa sulok. Sa gitna ng ingay at ordinaryong tanawin, naramdaman ni Amelia ang pag-relax ng kanyang mga balikat. Dito, hindi siya si Amelia de la Cruz, ang CEO. Dito, siya lang si Amelia. Habang kumakain, ipinakilala sa kanya ni Gabriel ang plano. I'm hiring a forensic accountant. Bubusisiin niya ang lahat ng libro ng kumpanya mo at ng mga kumpanya ng mga Alcantara. We need to trace where the 50 million went. Secondly, I need a list of all your assets, personal and conjugal. Nakinig lang si Amelia habang isinasalaysay ni Gabriel ang mga susunod na hakbang. Ang bawat salita niya ay puno ng kumpiyansa. Bigla, ang bundok ng problema sa harap niya ay tila naging isang serye ng mga burol na kaya niyang akyatin, isa-isa. Napansin niyang kanina pa pala siya kumakain at gutom na gutom pala siya. Ang sinigang ay may perpektong asim, isang lasa na nagpapaalala sa kanya ng mga lutong bahay ng kanyang ina. Nagangat siya ng tingin at nahuli niya si Gabriel na nakatitig sa kanya. Isang kakaibang lambot sa kanyang mga mata. It's good to see you eat, mahina nitong sabi. Isang init ang gumapang sa pisngi ni Amelia. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Masarap ang sinigang nila. My favorite place, sagot ni Gabriel. Dito ako tumatambay kapag pakiramdam ko, tinatalo na ako ng mundo. Sa sandaling iyon, sa loob ng maingay na karinderya, sa ibabaw ng isang mangkok ng sinigang, naramdaman ni Amelia na hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang isang matalinong abogado at mayroon siyang isang kaibigan. Biglang tumunog ang telepono ni Gabriel. Tiningnan niya ito. Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. Sinagot niya ito at ini-loudspeaker. Attorney Torres? Isang mayabang na boses ng lalaki ang narinig nila. Speaking, sagot ni Gabriel. Ang mukha ay naging seryoso. This is Attorney Sandoval, representing Mr. Benjamin Alcantara. Nagkatinginan si Amelia at Gabriel. Ang bilis kumilos ng kabilang kampo. Mr. Torres, pagpapatuloy ng abogado. My client would like to inform you that Mrs. Amelia Alcantara has no right to access any of their conjugal assets dahil ayon sa dokumento, she willingly signed over her entire share of the company to her husband. 6 months ago, nabitawan ni Amelia ang kanyang kutsara. Isang bagong patibong, isang bagong kasinungalingan,
At sa pagkakataong ito, mas malala, mas nakamamatay. Ang ingay ng karinderya ay tila biglang nawala. Ang tanging naririnig ni Amelia ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang mayabang na boses ng abogado sa kabilang linya. "What document are you talking about?" Kalmadong tanong ni Gabriel kahit na nakita ni Amelia ang pagtiim ng kanyang panga. "A notarized deed of assignment, attorney. Very legal, very binding. I can have a copy sent to your office. Have a good day." Click. Binabaan sila ng telepono. Nakatitig lang si Amelia sa kawalan. Deed of assignment? Paglilipat ng pagmamay-ari? Hindi. Umiling siya. Ang boses ay nanginginig. Hindi. Wala akong pinirmahang ganyan. Gabe, I swear. Hinding-hindi ko gagawin yon. I believe you. Mabilis na sagot ni Gabriel. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-type. "I'm asking my assistant to demand a copy from Sandoval's office immediately. They have to comply." Ang kaninang gana sa pagkain ni Amelia ay ganap nang nawala. Ang sinigang na kanina lang ay masarap, ngayon ay parang wala ng lasa. Ang isipan niya ay ligalig, sinusubukang halongkatin ang mga alaala ng nakaraang 6 na buwan. Anong nangyari 6 na buwan na ang nakalipas? Wala siyang maalala, walang kahit anong kahina-hinala. Masaya sila noon. O yun ang akala niya. Nagplaplano pa nga sila para sa isang bakasyon sa Europa. Isang kasinungalingan. Lahat pala ay kasinungalingan. "Amelia, let's go back to the office," sabi ni Gabriel. Ang boses ay marahan pero may diin. "We'll wait for the document there." Hindi na sila nag-usap sa biyahe pabalik. Parehong malalim ang iniisip. Si Gabriel ay nag-iisip ng mga legal na estratehiya. Si Amelia naman ay paulit-ulit na tinatanong ang sarili. Paano? Paano niya nagawa ito? Pagdating nila sa opisina, wala pang 1 oras. Pumasok ang assistant ni Gabriel. May dalang isang brown envelope. "It just arrived by courier, sir, from Attorney Sandoval's office." Kinuha ito ni Gabriel. Binuksan niya. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento. Sa unang pahina, nakasulat sa malalaking letra, "Deed of Assignment." Inabot niya ito kay Amelia. Nanginginig ang mga kamay na tinanggap ito ni Amelia. Tiningnan niya ang huling pahina. At doon, sa ibabaw ng kanyang pangalan na nakaprint, ay ang kanyang pirma. Hindi peke. Hindi imitasyon. Yun talaga ang pirma niya. Bawat kurba, bawat guhit. Kabisado niya ang sarili niyang sulat kamay. Pipaano? Bulong niya. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Napaupo siya. Pinilit niyang alalahanin. 6 na buwan na ang nakalipas. Isang gabi. Oo, isang gabi. Nagmamadali si Ben. May importante daw siyang meeting kinaumagahan. May dala itong isang makapal na folder. "Love, sorry to bother you. Can you sign these investment papers for our future? Kailangan ko lang isubmit bukas ng umaga. Standard lang lahat yan." Pagod siya noon. Galing siya sa isang mahabang araw sa opisina. Nagtiwala siya. Palagi naman siyang nagtitiwala. Hindi na niya binasa. Kinuha niya ang ballpen at mabilis na pinirmahan ang bawat pahinang may "Sign Here" sticker na nakadikit. Para sa kanilang kinabukasan. Iyon ang sabi ni Ben. Ang investment papers pala ay ang hatol sa kanyang kamatayan sa negosyo. Isang tawa ang kumawala kay Amelia. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng sakit at pagkadismaya sa sarili. "Ang tanga ko," sabi niya. Tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. "Ang tanga-tanga ko, Gabe. Ako. Ako mismo ang nagbigay sa kanya ng lahat." Ang pakiramdam ng pagiging biktima ay masakit. Pero ang pakiramdam ng pagiging tanga ay 10 beses na mas masakit. Siya ang nagbigay ng kutsilyo sa sarili niyang berdugo. Lumuhod si Gabriel sa harap niya para magkapantay ang kanilang mga mata. "This is not your fault, Amelia," sabi nito. Ang boses ay matatag.
You did not sign this document knowing what it was. You were deceived. That is a crime. Ang tawag dyan ay fraud through misrepresentation. May laban tayo dito. Pero pirma ko yan, Gabe. It's my signature. Yes, but we will prove the intent. We will prove the deception. Biglang tumayo si Amelia at naglakad papunta sa bintana. Ang galit sa sarili ay muling nag-alab. Hindi. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong kausapin si Ben. I need to hear it from him. No, Amelia, that's a bad idea. Huwag kang padalos-dalos pero hindi na siya nakinig. Lumabas siya ng opisina ni Gabriel binging-bingi sa sariling sakit. Pagdating niya sa bahay, nandoon si Ben. Nagkakape sa kusina na para bang isang ordinaryong araw lang. Nang makita siya nito, ngumiti ito. Hi, love. Maaga ka yata? Hindi na napigilan ni Amelia ang sarili. Inihagis niya ang kopya ng dokumento sa mesa. Explain this, Ben. Ipaliwanag mo sa akin ang investment for our future. Sigaw niya, ang boses ay basag na. Nawala ang ngiti ni Ben. Tiningnan niya ang papel. At sa pagkakataong ito, wala nang pagkukunwari. Wala nang pag-arte. So, you found out. Sabi lang nito. Humigop ng kape. Ang kanyang kalamigan ay parang isang suntok sa sikmura ni Amelia. Bakit? Iyon lang ang nais sa tinig ni Amelia. Pagkatapos ng lahat, bakit? Tumayo si Ben, lumapit sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Amelia ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi niya pa nakikita dati. Desperasyon. You wouldn't understand, Amelia. You have everything. I had to do it. For my family. Your family? What about our family, Ben? What about me? Umiling si Ben. This is bigger than you, Amelia. This is bigger than us. Nang gabing iyon, dumating si Tita Elena. Nadatnan niya si Amelia na nakaupo sa sahig ng sala sa gitna ng dilim tutulala. Niyakap siya ng kanyang tiyahin. Hija, sinabi sa akin ni Gabriel ang nangyari. Mahinang sabi nito. Amelia, makinig ka. Ang pagtitiwala ay hindi isang kasalanan. Ang magmahal ay hindi isang kahinaan. Umiling si Amelia. Pero nagkamali ako, tita. Oo, nagkamali ka sa pagpili ng taong pagkakatiwalaan mo. Pagtatama ni Tita Elena. Pero hindi ka nagkamali sa pagbibigay ng tiwala. Huwag mong hayaan na ang kasalanan niya ay maging kasalanan mo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Amelia. Biglang tumunog ang telepono ni Amelia. Si Gabriel. Amelia, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay apurado. My forensic accountant just called. May nahanap siya. Malaki. O ano yon? The 50 million from the loan? We traced it. Hindi ito pumasok sa alinmang kumpanya ng mga Alcantara. It was wired directly to a personal bank account in Sydney. Huminga ng malalim si Gabriel. The account name is Isabella Reyes. Isabella Reyes. Ang pangalan ay parang isang sumpa. Paulit-ulit na umuulit sa isipan ni Amelia. Siya ang nasa likod ng lahat. Ang babaeng pinaglalaanan ni Ben, hindi lang ng pagmamahal, kundi pati na rin ng perang pinaghirapan ni Amelia. Ang unang emosyon na naramdaman ni Amelia ay matinding galit. Isang primordial na galit na nakatuon sa babaeng ito. Gusto niyang magalit, gusto niyang kamuhian ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Mas madaling isipin na si Isabella ay isang masamang mga agaw, isang halimaw na walang mukha. Gabe, sino siya? Tanong ni Amelia. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Find out everything about her. Everything. Already on it. Sagot ni Gabriel. I have a private investigator looking into her. I'll update you as soon as I get something. Kinabukasan, habang nasa opisina ni Gabriel, inilatag nito sa mesa ang isang folder. Ang pangalan sa labas, Isabella Reyes.
Nag-atubili si Amelia. Ang pagbukas sa folder na yon ay parang pagbukas sa kahon ni Pandora. Sa loob nito ay ang katotohanan na marahil ay hindi pa siya handang harapin, pero kailangan niya para malaman kung sino ang kalaban niya. Huminga siya ng malalim at binuksan ito. Ang unang pahina ay isang litrato. Isang litrato na kinuha mula sa isang social media profile. Ang babae sa litrato ay bata. Marahil ay nasa kalagitnaan ng kanyang 20s. Maganda siya. Sa isang paraan na inosente at puno ng buhay. Mahaba at kulot ang buhok, malaki ang mga mata, at may isang matamis na ngiti. Hindi siya mukhang kontrabida. Mukha siyang ordinaryo. Mas lalong sumakit ang dibdib ni Amelia. Binasa niya ang mga detalye sa ibaba. Isabela Reyes, 26 years old, isang fashion designer, nagtapos sa isang kilalang design school sa Maynila. 2 taon na ang nakalipas, lumipat siya sa Sydney para magtayo ng sarili niyang boutique. She owns a small but up-and-coming fashion label called Isla. Paliwanag ni Gabriel, itinuturo ang mga larawan ng boutique ni Isabela. Looks like she's talented. Her brand is getting good reviews from local fashion blogs in Sydney. Tiningnan ni Amelia ang mga litrato ng mga damit na dinisenyo ni Isabela. Magaganda nga. Moderno, elegante, may pagka-bohemian. Mga istilong gusto rin niya. Sa ibang pagkakataon, baka naging magkaibigan pa sila o naging magkaribal sa industriya, pero hindi sa ganitong paraan. Check her social media, sabi ni Gabriel, ibinukas ang isang laptop. It's public. Dito nanggaling ang karamihan ng impormasyon. Ipinakita ni Gabriel ang Instagram profile ni Isabela. Ang feed nito ay puno ng mga larawan ng kanyang mga disenyo, ng kanyang magandang boutique, at ng kanyang tila perpektong buhay sa Australia. May mga litrato ng masasarap na pagkain, magagandang tanawin, at mga regalong mamahalin. Isang post ang nagpatigil sa pag-scroll ni Amelia. Isang litrato ng isang kamay na nakasuot ng isang pamilyar na diamanteng kwintas. Ang caption, "He knows how to make a girl feel like a queen. So blessed to have a guardian angel investor who believes in my dream more than I do." Guardian angel investor. Napasuklay si Amelia sa kanyang buhok gamit ang mga daliri. Hindi lang pala siya niloloko ni Ben. Niloloko rin nito ang sarili niya. Lumilikha ng isang pekeng pagkatao para sa babaeng ito. She posts a lot about this secret benefactor, sabi ni Gabriel. No pictures of them together. No name. Mukhang maingat si Ben. Or at least, yun ang akala niya. Nag-scroll pa si Amelia. May isa pang post. Isang selfie ni Isabela, ang mga mata ay masaya at kumikinang. Ang caption, "Counting the days until my angel finally comes home for good. The long wait is almost over." May kasamang hashtag, Future Mrs. Angel. Napatakip ng bibig si Amelia. Hindi lang siya ang pinangakuan ni Ben ng isang future. Sa isang iglap, ang galit ni Amelia ay nahaluan ng isang kakaibang emosyon. Awa. Paano kung ang babaeng ito ay isa ring biktima? Paano kung hindi niya alam na merong Amelia? Paano kung ang lahat ng ito, ang boutique, ang mga alahas, ang mga pangarap, ay itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan at nakaw na pera? Tiningnan ko ang business registration ng boutique niya, sabi ni Gabriel. Tila nababasa ang nasa isip niya. It's under her name, pero ang funding, malinis ang paper trail papunta sa isang offshore account na itinayo ni Ben. It's a classic money laundering scheme. Ginamit niya ang negosyo ng babae para itago ang pera. Napatingin si Amelia sa mga disenyo ni Isabela na nasa screen. Maganda ang gawa niya. May potensyal. Pero ngayon, ang lahat ng yon ay nabahira na ng dumi ng pandaraya ni Ben. Sayang! Bulong ni Amelia sa sarili. Sapat lang para marinig ni Gabriel. Anong sabi mo? Umiling si Amelia. Sabi ko, sayang, she's a good designer. It's a shame her entire career is built on my money and his lies.
Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang mapangahas. Isang ideyang delikado. Isang ideyang maaring maging susi sa lahat. Tumingin siya kay Gabriel. Gabe, anong mangyayari sa kanya kapag nagsampa tayo ng kaso? Nag-isip si Gabriel. Best case scenario, she'll be a witness. Worst case, kung mapapatunayan na may alam siya sa pinaggalingan ng pera, she could be an accomplice. Her business will be seized as part of the assets. Umiling si Amelia. Ayokong mangyari yon. Amelia, she's the other woman. She's another victim, Gabe. Can't you see? Pagpuputol ni Amelia. He's using her, just like he's using me. We're just two different pawns in his game. Tumayo si Amelia. May determinasyon sa kanyang mga mata na hindi pa nakikita ni Gabriel dati. I'm going to talk to her, sabi niya. What? No. Amelia, that's not a good idea. She could warn Ben. She could delete evidence. Let my PI handle it. Your PI sees her as a target. I see her as a possible ally. Git ni Amelia. Kung totoo ngang wala siyang alam, she's the one person who would be angrier at Ben than I am right now. And I need that anger on my side. Kinuha ni Amelia ang kanyang laptop. Dinala niya ito sa mesa. Sa harap niya, binuksan niya ang social media page ni Isabella Reyes. Ang daliring nag-hover sa message button ay bahagyang nanginginig. Ito na. Walang atrasan. Tumingin siya kay Gabriel na nakatitig sa kanya. Ang muka ay pinaghalong pag-aalala at paghanga. Pinindot niya ang button. Isang blangkong message box ang lumitaw. Huminga siya ng malalim at nag-type ng isang maikling linya. Isang linya na magbabago sa takbo ng lahat. We need to talk. It's about Ben Alcantara. Sent. Ang salitang sent ay kumikinang sa screen, tila ng aasar. Ang bawat segundo ng paghihintay, pagkatapos noon ay parang isang walang katapusang pagdurusa. Nakatitig lang si Amelia sa screen, ang kanyang puso ay kumakarera. Nagawa na niya. Wala nang bawian. This is a mistake, Amelia, sabi ni Gabriel. Naglalakad-lakad sa likod niya. Ang tensyon ay ramdam sa kanyang bawat galaw. Binigyan mo siya ng pagkakataong maghanda. O binigyan ko siya ng pagkakataong piliin kung kaninong panig siya. Sagot ni Amelia. Hindi inaalis ang tingin sa monitor. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Walang sagot. Ang status ng mensahe ay nagbago mula sent patungong seen. Nakita na niya, pero hindi siya nag-reply. See? Sabi ni Gabriel. Tumawag na yan kay Ben sigurado. They're planning their next move right now. Isang bahagi ni Amelia ang nagsimulang maniwala na tama si Gabriel. Marahil ay nagkamali nga siya ng pagtitiwala. Marahil ay pareho lang sila ni Ben, isang manloloko. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng pagkadismaya. Let's go home, sabi niya kay Gabriel. Ang boses ay pagod. Maybe you're right. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Ang country code? Plot 61, Australia. Nagkatinginan sila ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nagtatanong. Tumango si Amelia. Pinindot niya ang answer button at agad na inilagay sa loudspeaker. Hello? Sabi ni Amelia. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Isang sandaling katahimikan. Tanging isang mahinang paghinga ang maririnig. Pagkatapos, isang nanginginig na boses ng babae ang nagsalita. Sino to? Bakit mo kilala si Ben? Siya nga, si Isabella. My name is Amelia de la Cruz. Sagot ni Amelia dahan-dahan at malinaw. I believe we have something to talk about. Something or someone in common. Isang matalas na paghinga ang narinig nila mula sa kabilang linya. Hindi kita kilala. Anong kailangan mo kay Ben? Halata ang takot sa boses nito, pero may bahid din ng pagtatanggol. I think the better question is, what does Ben need from you?
or from me? Sagot ni Amelia. Tell me, Isabella, anong sinabi niya sa'yo tungkol sa akin? Katahimikan ulit. Pagkatapos, isang mahinang sagot. Wala. Wala? Ulit ni Amelia. He never mentioned my name, not even once. Sinabi niya sa akin, ang asawa niya, Nabasag ang boses ni Isabella. She passed away 2 years ago. Car accident. Ang hangin ay tila nawala sa loob ng opisina. Napasandal si Amelia sa mesa. Ang mga tuhod ay biglang nanghina. Narinig na niya ang lahat ng uri ng kasinungalingan. Pero ito ay nasa ibang level ng kalupitan. Pinatay siya ni Ben. Sa isip at salita, pinatay siya ni Ben para lang makabuo ng isang bagong buhay kasama ang ibang babae. Naramdaman ni Amelia ang kamay ni Gabriel sa kanyang balikat. Isang tahimik na suporta. Isabella, sabi ni Amelia. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. I'm sorry to be the one to tell you this, but I am very much alive. Isang mahabang, naghahabol na paghinga ang kanilang narinig. Hindi. Nagsisinungaling ka. Sino ka ba talaga? Bakit mo to ginagawa? I am his wife, Isabella. Sabi ni Amelia, ang bawat salita ay may bigat. 7 years! We've been married for 7 years. We were supposed to celebrate our anniversary 3 days ago. Isang mahinang hikbi ang narinig nila. Pagkatapos ay isang malakas na pag-iyak. Ang tunog ng isang pusong nadudurog. Ito ang tunog na alam ni Amelia. Sinungaling siya. Paulit-ulit na bulong ni Isabella sa gitna ng kanyang pag-iyak. He promised me. Magpapakasal daw kami pagbalik niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang galit ni Amelia kay Isabella ay naglaho, napalitan ng isang malalim at nakakabinging awa. Pareho lang sila. Pareho silang biktima ng parehong lalaki. Pareho silang pinangakuan ng isang pekeng kinabukasan. He lied to both of us. Mahinang sabi ni Amelia. He used my money to fund your dream. He used your dream to hide my money. Tayong dalawa ang ginamit niyang panangga sa isa't isa. Tumahan sa pag-iyak si Isabella. Napalitan ito ng isang malamig na katahimikan. The money. Bulong nito. Lately, he's been very paranoid about the money. Palagi niyang sinasabi na kailangan niyang bayaran ng isang utang ng karangalan. Sabi niya, malapit nang maubos ang oras niya. Utang ng karangalan. Utang na loob. Nagkatinginan na naman si Amelia at Gabriel. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magkabit-kabit. Isabella, sabi ni Amelia, ang boses ay seryoso na. I need your help. We need to stop him. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Tila nag-iisip ng malalim si Isabella. Ang kanyang kinabukasan, ang kanyang negosyo, ang kanyang puso. Lahat ay nakasalalay sa kanyang susunod na sasabihin. He's planning to fly back to Manila next week. Sa wakas ay sabi ni Isabella. Ang boses ay matigas na ngayon. Wala nang bakas ng luha. Ang sakit ay napalitan na ng determinasyon. Sabi niya, kailangan niyang umuwi para sa isang libing. Libing daw ng isang malayong kamag-anak. Tumaas ang kilay ni Gabriel. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at nag-type. Pagkatapos ng ilang segundo, umiling siya kay Amelia. Walang namatay, walang libing. It's a trap, bulong ni Gabriel. Amelia, sabi ni Isabella sa kabilang linya. Ano man ang plano niya, hindi ito tungkol sa libing. At pakiramdam ko, may kinalaman ito sa'yo. Libing. Isang pekeng libing. Ang kabalintunaan nito ay halos nakakatawa. Kung hindi lang ito nakakatakot. Pinatay siya ni Ben sa kwento nito kay Isabella. At ngayon, gagamit ito ng pekeng kamatayan para bumalik. Para saan? Para tapusin ang sinimulan nito? Para kunin ang lahat ng natitira pa sa kanya? Hindi. Hindi na papayag si Amelia. Tapos na ang pagiging biktima.
Tapos na ang pag-iyak. Pagkatapos ng tawag kay Isabela, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Amelia. Ang kapayapaan na dulot ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Ngayon, malinaw na ang lahat. Malinaw na kung sino ang kalaban. At malinaw na kung ano ang kailangan niyang gawin. I need to go home, sabi niya kay Gabriel. My investigators can watch the house. It's not safe for you to be there alone, protesta ni Gabriel. Hindi ako uuwi para magtago, Gabe. Sagot ni Amelia. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Uuwi ako para bawiin ang bahay ko. Pagdating niya sa pintuan ng bahay na minsan niyang tinawag na kanila, huminga siya ng malalim. Ito ang huling pagkakataon na papasok siya sa bahay na ito bilang asawa ni Ben Alcantara. Sa susunod na paglabas niya, ibang Amelia na. Naglakad siya sa bawat silid. Ang sala kung saan sila nanonood ng sine tuwing Biyernes ng gabi. Ang kusina kung saan pinagluluto niya ito ng paborito niyang adobo. Ang kanilang kwarto, ang kama. Bawat sulok ay puno ng mga alaala. Ng mga kasinungalingan. Hindi siya umiyak. Sa halip, pumunta siya sa bodega at kinuha ang isang bagay na napakasimboliko. Ang mga balikbayan box. Ito ang mga kahon na ginagamit niya noon para magpadala ng mga regalo at pasalubong sa kanyang mga kamag-anak sa probinsya. Ang mga kahon na ito ay palaging puno ng pagmamahal, ng pag-iisip para sa iba. Ngayon, gagamitin niya ang mga ito para sa ibang layunin, para sa paglilinis. Sinimulan niya sa aparador. Isa-isa niyang kinuha ang mga mamahaling damit ni Ben, ang mga suit, ang mga polo na pinlansya niya, ang mga sapatos na pinakintab niya. Hindi niya ito basta-basta inihagis. Bawat isa ay maingat niyang tinupi, tulad ng dati. Pero ngayon, ang bawat tupi ay isang pagpapaalam, isang pagsasara ng pinto. Tinupi niya. Inilagay sa kahon. Tinupi. Inilagay sa kahon. Ang kanyang mga galaw ay kalmado. Halos parang isang ritual. Ito ang kanyang paraan ng pagbawi sa bawat piraso ng kanyang sarili na ibinigay niya sa lalaking yon. Nakarating siya sa study room. Ang mga libro ni Ben, ang kanyang mga gamit sa golf, ang mga litrato nila na nakapatong sa mesa. Kinuha niya ang isang litrato nila noong kanilang kasal. Pareho silang masaya, pareho silang puno ng pangarap. O yun ang akala niya. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, marahan niyang inilagay ang litrato sa loob ng kahon, nakaharap. Para hindi na niya makita, pinakahuli niyang pinuntahan ng banyo. Ang kanyang pabango ay nakatabi sa pabango nito. Ang kanyang sipilyo sa tabi ng sipilyo nito. Magkasama. Kinuha niya ang lahat ng gamit ni Ben, ang aftershave, ang pomada, ang shaving cream. Lahat ay inilagay niya sa isang maliit na kahon. Nang matapos siya, 5 malalaking balikbayan box ang nakahanay sa gitna ng kanilang sala. Ang buong buhay ni Ben Alcantara sa loob ng bahay na yon, nakaimpake na. Tumingin si Amelia sa paligid. Ang bahay ay tila mas maluwag, mas maliwanag. Tila nakahinga na rin ito ng maluwag. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag sa isang 24-hour locksmith. Habang hinihintay niya ang locksmith, inilabas niya ang mga kahon, isa-isa. Mabigat, pero ang bigat na yon ay nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa tabi ng gate, sa labas. Isang malinaw na mensahe para sa sinumang darating. Dumating ang locksmith at sa loob ng kalahating oras, bago na ang lahat ng seradura ng bahay. Ang luma ay pinalitan ng bago. Ang nakaraan ay pinalitan ng kasalukuyan. Hawak ang bagong susi, naramdaman ni Amelia ang isang alon ng kalayaan. Ito ang susi sa kanyang bahay. Sa kanyang buhay, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero, mula kay Isabela.
He's on his way. His flight landed 30 minutes ago. Kasabay noon ang kanyang kabilang telepono, ang teleponong para lang kay Ben, ay tumunog. Ang pangalan ni Ben ay lumitaw sa screen. Nag-atubili siya sandali. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at sinagot ito. Hello. Love, I'm on my way home. I missed you so much. Masayang sabi ni Ben sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pekeng pananabik. May sorpresa ako sa'yo. Surprise for my forgiving wife. Nakinig lang si Amelia sa kanyang kasinungalingan. Sa huling pagkakataon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ben, sabi niya, ang boses ay kalmado at matatag. Walang bahid ng anumang emosyon. This is not your home anymore. At ibinaba niya ang telepono. Ang katahimikan pagkatapos ng tawag ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Nakatayo lang si Amelia sa gitna ng kanyang sala, hawak ang telepono. Tapos na. Nasabi na niya. Ang huling tulay sa pagitan nila ay sinunog na niya. Hindi nagtagal. Isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang narinig niya mula sa labas. Huminto ito sa tapat ng gate. Ang makina ay hindi pinatay. Tila nag-aalinlangan. Pagkatapos, narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse. Narinig niya ang mga yabag, papalapit. Pagkatapos, ang tunog ng susi na sinusubukang ipasok sa seradura. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Isang tunog ng pagkairita. Pagkatapos, katahimikan. Marahil ay nakita na niya. Ang mga balikbayan box, ang 5 kahon na naglalaman ng kanyang buong pagkatao sa loob ng bahay na ito. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Amelia, what is the meaning of this? Buksan mo to. Ang boses ni Ben ay hindi na malambing. Wala na ang pagkukunwari. Ito na ang tunay na siya, puno ng galit at pag-uutos. Hindi kumilos si Amelia. Tumingin lang siya sa pinto. Amelia, damn it! Open this door right now. Anong karapatan mong palitan ng lock? Bahay ko rin to. Sunod-sunod na kalabog ang sumunod. Malalakas. Desperado. Ano bang problema mo? Nag-usap na tayo, di ba? It was a misunderstanding. Akala ko ba okay na tayo? Napangiti ng mapait si Amelia. Kahit sa puntong ito, kasinungalingan pa rin ang lumalabas sa bibig nito. Biglang nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Si Ben. Hindi niya sinagot. Sunod-sunod ang pag-ring. Pagkatapos ay mga text message. Amelia, let's talk properly. Stop being childish. Ano ang sasabihin ng mga kapitbahay? Nakakahiya. Hiya. Naramdaman ni Amelia ang isang kislap ng tagumpay. Iyon ang kahinaan niya. Hindi ang pagmamahal, hindi ang pamilya, kundi ang sasabihin ng ibang tao, ang kanyang reputasyon, ang kanyang imahe. Narinig niyang nagsimulang magbukas ang mga bintana ng mga kalapit-bahay. Ang mga tsismosa ay nagsisimula ng maglabasan. Ang eskandalo sa harap ng bahay ng perpektong mag-asawang Alcantara ay mas masarap pa sa anumang teleserye. Mas lalong nataranta si Ben. Ang mga kalabog sa pinto ay napalitan ng malakas na katok. Amelia, please, pag-usapan natin to sa loob. Nakakahiya sa mga tao. Ang boses niya ay nagmamakaawa na. Katahimikan ang tanging isinagot ni Amelia. Pagkaraan ng ilang minuto, tumigil ang mga katok. Narinig niya ang pag-type sa telepono at ilang sandali lang, ang telepono naman ni Amelia ang muling tumunog. Pero hindi si Ben. Ang pangalan sa screen, Doña Imelda. Huminga ng malalim si Amelia bago sagutin. Hello, tita. Amelia de la Cruz. Anong kabastusan ito? Sigaw ng matanda sa kabilang linya, walang anumang pagbati. My son is outside your house begging. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Wala ka na bang natitirang hiya sa katawan mo? Tita, with all due respect, wala na po sa akin ang problema kung ano ang isipin ng ibang tao. Kalmadong sagot ni Amelia. Anong wala? Matapos lahat ng ginawa namin para sa pamilya mo,
Matapos kitang ituring na parang tunay na anak, ito ang isusuukli mo sa amin. Ganyan ka ba pinalaki ng ina mo? Wala kang utang na loob. Ang mga salita ay matatalim. Idinisenyo para saksakin siya sa kanyang pinakamalambot na bahagi. Dati, ang mga salitang yan ay siguradong magpapaluhod sa kanya. Pero hindi na ngayon. Tita, sabi ni Amelia, ang boses ay matatag. Ang utang na loob, binabayaran. Pero ang tiwala, hindi na naibabalik kapag sinira. Isang matalas na paghinga ang narinig niya mula sa matanda. Halatang hindi nito inaasahan ang pagsagot niya. Ibinabalik ko na po ang anak ninyo. Nakaimpake na po siya. Kayo na po ang bahalang pumulot sa kanya. At ibinaba niya ang telepono. Hindi pa natatapos ang lahat. Alam niyang papunta na rito si Doña Imelda. Ang huling laban. Pagkalipas ng 30 minuto, isang itim na van ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba si Doña Imelda, ang mukha ay parang isang kulog. Kasama niya si Ben, na ngayon ay nakatayo sa likod ng kanyang ina. Parang isang batang nagsumbong. Lumabas si Amelia sa pinto. Tumayo siya sa beranda. Mas mataas ang kanyang posisyon. Nakatingin sa kanilang dalawa sa labas ng gate. Finally, sabi ni Doña Imelda. Buksan mo ang gate na ito, Amelia. Hindi po, sagot ni Amelia. Tapos na po tayo mag-usap. Wala kang utang na loob. Sigaw muli ni Doña Imelda. Ang mukha ay namumula na sa galit. Ito na lang ang tanging bala na natitira sa kanya. Ngumiti si Amelia. Isang kalmadong ngiti. Tita, ang utang na loob ay isang bagay na ibinibigay ng kusa. Hindi isinusumbat. Ang ginawa ninyo ay hindi tulong, isa yung investment. At ngayon, gusto ninyong kolektahin na may interest pa. Pasensya na po, pero sarado na ang bangko. Natigilan ang matanda. Maging si Ben ay napatingin sa kanya, gulat sa kanyang sinabi. Sa gitna ng katahimikan na yon, sa desperasyon, sumigaw si Ben. Ang sigaw ng isang taong na corner, wala nang matakbuhan. Fine, gusto mong malaman ang totoo? Sigaw niya siya, hindi lang kay Amelia, kundi pati na rin sa kanyang ina at sa mga kapitbahay na nanonood. Bangkarote na kami. Ang pamilya, bangkarote. Wala nang natira. Masaya ka na ba? Ang pagsabog na yon ay nagpatahimik sa lahat. Maging si Doña Imelda ay napatingin sa kanyang anak. Ang mukha ay puno ng pagkagulat at hiya. Ang sikretong pilit nilang itinatago, ang sikretong dahilan ng lahat ng kasalanan, ay isiniwalat na ngayon ni Ben mismo sa harap ng buong mundo nila. Ang hiya na pilit niyang iniiwasan ang siya mismong naglantad sa kanya. Tinalikuran na sila ni Amelia at pumasok sa loob ng bahay. Isinara niya ang pinto sa ingay, sa gulo at sa pamilyang sumira sa kanya. Sa wakas, tahimik na. Ang pagsabog ni Ben sa harap ng kanilang bahay ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos ng eksena, ang pamilya Alcantara ay parang bulang naglaho. Ang itim na van ay mabilis na umalis, dala ang mga kahon, ang lalaki, at ang basag na dangal nito. Walang tawag, walang text, walang anumang ingay. Sa unang 2 araw, naramdaman ni Amelia ang isang uri ng tagumpay. Nanalo siya sa laban na yon. Naitaboy niya sila. Pero kasabay ng tagumpay ay isang pakiramdam ng kawalan. Ang bahay ay masyadong malaki, masyadong tahimik. Ang katahimikan ay isang paalala ng 7 taon na bigla na lang nawala. Sa ikatlong araw, sumabog ang balita. Hindi ito nanggaling sa isang tawag, kundi sa isang online news article na ipinasa sa kanya ng isang kaibigan. Ang headline, Businessman Ben Alcantara, isinugod sa ospital. Napatigil sa pag-inom ng kape si Amelia. Nanginginig niyang binuksan ang link. Ayon sa article, si Benjamin Alcantara ay dumanas ng isang matinding atake sa puso dahil sa sobrang stress sa negosyo. Kasalukuyan daw itong nasa intensive care unit ng isang mamahaling ospital
Ang kondisyon ay kritikal. Ang artikulo ay puno ng mga quotes mula sa mga malalapit na kaibigan na nagsasabing si Ben ay isang mabuting tao, isang masipag na negosyante, at isang mapagmahal na asawa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Amelia. Ang galing! Ang galing ng kanilang PR machine. Huwag kang maniwala dyan, sabi ni Tita Elena sa telepono nang tawagan niya ito. Ang mga lalaking na corner, dalawa lang ang ginagawa, naninisi o nagkakasakit. Pero kahit na sinasabi ng isip niya na isa itong palabas, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso. Ang tangang bahagi na minsan ay nagmahal kay Ben. Ang nagtanong, paano kung totoo? At iyon ang simula ng pag-atake. Una, ang mga tawag mula sa mga kamag-anak nilang matagal nang hindi niya nakakausap. Amelia, narinig namin ang nangyari. Maawa ka naman. Puntahan mo na ang asawa mo. Kahit ano pa ang kasalanan niya, mag-asawa pa rin kayo. Nasa bingit siya ng kamatayan. Sunod, ang mga mensahe mula sa mga kaibigan nila. Mga kaibigang kasama nilang tumawa sa mga party, mga kaibigang binati sila noong kanilang kasal. Ngayon, lahat sila ay tila kumakampi kay Ben. Amelia, this isn't like you. Masyado kang nagiging malupit. He needs you right now. Don't be so heartless. Ang buong mundo ay tila bumabaliktad. Siya, ang biktima, ang niloko, ang ninakawan, ay biglang naging ang kontrabida. Si Ben, ang manloloko, ang sinungaling, ay biglang naging ang kaawa-awang biktima. Ang huling tumawag ay ang pinakamabigat sa lahat, si Doña Imelda. Pero ang boses sa kabilang linya ay hindi nagalit. Ito ay basag, puno ng pagsusumamo, puno ng luha. Amelia, hija, hikbi ng matanda. Nagmamakaawa ako sa'yo, ang anak ko. Nag-aagaw buhay siya. Ikaw palagi ang hinahanap niya. Hindi nagsalita si Amelia. Alam kong may kasalanan siya. May kasalanan kaming lahat. Pagpapatuloy nito. Pero parang awa mo na. Huwag mo namang hayaang mamatay siya na may galit ka sa puso mo. Kasalanan ko to, Amelia. Kasalanan ko lahat. Ako ang nag-pressure sa kanya. Pero ang anak ko, mahal na mahal ka niya. Please, dalawin mo lang siya. Kahit para sa pinagsamahan niyo na lang. Pagkababa ng telepono, napaupo si Amelia sa sahig. Ang mga pader na itinayo niya ay unti-unting gumuho. Ang bigat ng opinyon ng lahat, ang bigat ng pagsusumamo ng isang ina, ang maliit na duda sa kanyang puso, lahat ay dumadagan sa kanya. Paano kung totoo nga? Paano kung dahil sa ginawa niya ay mamatay si Ben? Kakayanin ba ng konsensya niya iyon? Sa gitna ng kanyang pagkalito, dumating si Gabriel. Tila naramdaman nitong kailangan siya. Nakita nito ang gulo sa kanyang mga mata, ang pag-alinlangan. Pinaupo siya nito sa sofa. Don't listen to them, sabi ni Gabriel. Ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Pero paano kung... No, walang paano kung... Pagputol ni Gabriel. This is a play, Amelia. A perfectly executed, high-stakes drama. At ikaw ang target audience nila. They are trying to manipulate your conscience, your kindness. Yan ang ginagamit nilang sandata laban sa'yo. Kinuha ni Gabriel ang nanginginig na kamay ni Amelia. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Amelia, look at me, sabi niya. Pinilit niyang salubungin ang kanyang mga mata. We knew this was coming. Ito na ang huling barahan niya. The pity card. Huwag kang magpapalinlang. Nandito ako. Ang init ng kamay ni Gabriel, ang sinseridad sa kanyang mga mata, ay parang isang angkla sa gitna ng isang maalong dagat. Huminga siya ng malalim, kumukuha ng lakas mula rito. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Gabriel. Kinuha niya ito. Ang mga mata ay mabilis na nagbasa sa screen. Ang kanyang ekspresyon
ay biglang nagbago. Mula sa pag-aalala, naging isang malamig na ngiti ito, isang ngiti ng isang taong nanalo na sa laro. Well, bulong niya. Mukhang hindi lang pala pag-arte ang pinagkakaabalahan ng pasyente sa ICU. Iniharap niya ang screen ng telepono kay Amelia. Isang mensahe mula kay Isabela. Naglalaman ito ng isang screenshot, isang email confirmation, isang flight booking papuntang Amanpulo, Palawan, isang luxury villa for two. Ang mga pangalan sa ticket, Mr. Benjamin Alcantara and Miss Isabela Reyes. Ang petsa ng alis, 3 araw mula ngayon. Tinitigan ni Amelia ang screen, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang galit. Pagkatapos, napatingin siya sa isang maliit na detalye sa ibaba ng kumpirmasyon, ang petsa kung kailan ito nabuo. He booked this yesterday, bulong ni Amelia. Ang bawat salita ay tumatagos na parang yelo. While he was supposedly in the ICU. Ang screenshot ng flight booking ay parang isang sagradong tekstong naglalaman ng lahat ng katotohanan. Tinitigan ito ni Amelia ng paulit-ulit. Amanpulo. Ang lugar na palagi niyang pinapangarap na puntahan, kasama si Ben para sa kanilang 10 anibersaryo. Ang pangarap na yun pala ay ibibigay nito sa ibang babae. Gamit ang pera niya, matapos siyang lokohin at subukang sirain. Ang huling hibla ng pagdududa, ng awa, ng anumang natitirang pagtingin kay Ben ay naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na dalisay at matalas. Isang malamig na determinasyon. I'm going to the hospital, sabi ni Amelia. Tumatayo. What for? Nag-aalalang tanong ni Gabriel. Hayaan mo na sila sa palabas nila. Hindi. Umiling si Amelia. Ang mga mata niya ay may kakaibang kislap. Hindi ako pupunta doon para makipag-away. Hindi ako pupunta doon para manumbat. Tumingin siya kay Gabriel. At sa pagkakataong ito, nakita ni Gabriel ang CEO. Ang babaeng nagtayo ng isang fashion empire mula sa wala. Ang babaeng hindi natatakot sa anumang laban. Pupunta ako doon para tapusin to. On my own terms. Naintindihan ni Gabriel, hindi na ito nagprotesta. Sa halip tumango ito. Okay, but I'm coming with you. Hindi kita hahayaang harapin sila ng mag-isa. Sama rin ako, sabi ng isang boses mula sa pintuan. Si Tita Elena, may dalang isang bayong ng mainit na pandesal, pumasok na pala nang hindi nila namamalayan. Kailangan ng mga Alcantara na makita na ang pamangkin ko ay hindi nag-iisa. Sa biyahe papuntang ospital, hindi sila nag-usap. Ang bawat isa ay abala sa sari-sariling iniisip. Si Gabriel ay nagre-review ng mga legal na anggulo sa kanyang isip. Si Tita Elena ay tahimik na nagdarasal ng rosaryo. Si Amelia naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinapanood ang pagdaan ng mga gusali at mga tao. Ngunit ang kanyang isip ay nasa malayo. Inaalala niya ang mga masasayang araw nila ni Ben, ang kanilang unang date. Ang unang I love you. Ang proposal sa ilalim ng mga bituin. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Pero sa pagkakataong ito, ang mga alaala ay hindi na nagdudulot ng sakit. Wala nang kirot. Parang nanonood na lang siya ng isang lumang pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao. Tinatanggap niya na ang lahat ng yon ay parte ng kanyang nakaraan. Pero hindi na nito hawak ang kanyang kasalukuyan. Ang pagpapatawad ay nagsisimula na palang umusbong sa kanyang puso. Hindi pagpapatawad para kay Ben, kundi pagpapatawad para sa sarili niyang katangahan sa pag-ibig. Isang pagpapatawad na nagpapalaya. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng grand lobby ng ospital, huminga ng malalim si Amelia. Ito na, ang huling yugto. Bago sila bumaba, humarap sa kanya si Tita Elena. Mula sa kanyang pitaka, kinuha nito ang isang maliit, perlas na suklay. Suklayin mo ang buhok mo, Hija, mahinang sabi nito. Harapin mo sila na maganda at matatag. Huwag mong ipakita sa kanila na nasaktan kanila. Kinuha ni Amelia ang suklay.
Isang simpleng bagay pero puno ng kahulugan. Inayos niya ang kanyang buhok. Inayos niya ang kanyang damit. Itinuwid niya ang kanyang likod. Nagsuot siya ng isang hindi nakikitang baluti. Naglakad silang tatlo sa mahaba at puting pasilyo ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na yabag ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig. Hindi sila sa ordinaryong ward dinala ng nurse. Dinala sila sa presidential suite. Isang malaking silid na may sarili pang sala at pantry. Ang karangyaan ng lugar ay isang malaking insulto sa lahat ng tunay na may sakit sa ospital na yon. Huminto sila sa tapat ng isang malaking double door na kahoy. Huminga ng malalim si Amelia, isang huling paghahanda. Tumingin siya kay Gabriel sa kanyang kanan at kay Tita Elena sa kanyang kaliwa. Tumango sila sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Siya na mismo ang nagtulak sa pinto para buksan ito. Ang eksena sa loob ay eksaktong tulad ng isang dula-dulaan. Ang silid ay puno ng tao. Nandoon ang mga magulang ni Ben, mga kapatid niya, at ang kanilang abogado. Ang mas ikinagulat ni Amelia, nandoon din ang dalawa sa pinakamalaking business partners ng pamilya Alcantara. Mga mukhang puno ng pag-aalala. At sa gitna ng lahat, sa isang malaking hospital bed, nakahiga si Ben. Nakakabit sa kanya ang kung ano-anong aparato. Maputla siya, tila nanghihina. Ang mga mata ay bahagyang nakapikit. Isang perpektong pagganap. Nang makita siya ni Doña Imelda, ang mga mata nito ay nanlaki. Mabilis itong tumakbo papalapit sa kanya. Ang mga kamay ay nagmamakaawa. "You finally came," sabi nito. Ang boses ay basag, sapat na para marinig ng lahat ng tao sa silid. "Please, Amelia, tell him you forgive him." Hindi pinansin ni Amelia ang nakaunat na mga kamay ni Doña Imelda. Nilagpasan niya ito. Ang bawat hakbang ay kalmado at may bigat. Ang lahat ng mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Ang hangin ay punong-puno ng tensyon. Dumiretso siya sa tabi ng kama. Bahagyang iminulat ni Ben ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Amelia. Ang kanyang bibig ay gumagalaw na tila may gusto siyang sabihin, pero walang boses na lumalabas. Isang napakagaling na aktor. Karapat-dapat manalo ng FAMAS. Tumingin si Amelia sa kanya, hindi nang may galit, kundi nang may isang uri ng malamig na awa. Pagkatapos, maranyang ibinaling ang kanyang tingin sa mga business partners na naroon, mga respetadong Ginoo sa kanilang mga larangan. "Mr. Sai, Mr. Konsunji," bati niya, ang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. "Nagagalak akong makita kayo rito. I'm sure you are all very worried about Ben." Tumango ang dalawang lalaki. Ang mga mukha ay seryoso. "We are," sagot ni Mr. Sai. "Ben is like a son to me. Nakakalungkot ang nangyari." Ngumiti si Amelia. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Opo, nakakalungkot nga po. Lalo na't ang dahilan daw ng kanyang sakit ay ang stress sa negosyo. Ang negosyo na sinubukan niyang isalba gamit ang 50 milyong piso na ninakaw niya mula sa kumpanya ko." Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Ang abogado ng mga Alcantara ay mabilis na tumayo. "Objection. That is a baseless accusation." Hindi siya pinansin ni Amelia. Patuloy siyang nakatingin sa mga business partners. "I'm sure you are also not aware that the Alcantara family business has been bankrupt for the last 6 months. At ang investment na hinihingi nila sa inyo ay hindi para sa expansion, kundi para pagtakpan ang kanilang mga utang." Ang mukha ni Doña Imelda ay namutla. Maging ang ama ni Ben ay napahakbang paatras sa pagkagulat. "Amelia, stop this!" Sigaw ni Ben mula sa kama. Ang kanyang panghihina ay biglang naglaho. Sinubukan niyang bumangon, pero hindi pa tapos si Amelia. Itinaas niya ang kanyang telepono. "But don't worry," sabi niya sa mga business partners,
Ang boses ay puno ng sarkasmo. Mukhang mabilis naman siyang gagaling. In fact, he is so confident in his recovery that he has already booked a vacation trip to Amanpulo for 3 days from now. Ipinakita niya ang screen ng kanyang telepono, ang screenshot ng flight booking. Malinaw, hindi maikakaila. Ang mga mata ng lahat ay lumipat mula sa telepono papunta kay Ben. Si Ben, na ngayon ay nakaupo na sa kama, ang mukha ay parang isang multo. Ang lahat ng kulay ay nawala. Ang lahat ng kasinungalingan ay nabura. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan. At sino ang kasama niya? Tanong ni Amelia. Ang boses ay parang isang latigo. Hindi ako, kundi ang kanyang business partner at kabit sa Sydney, si Miss Isabella Reyes, ang babaeng pinunduhan niya ng butik gamit ang perang ninakaw niya. Ang babaeng sinabihan niyang, patay na ako. Sa bawat salita, mas lalong nalulunod si Ben sa kumunoy na siya mismo ang gumawa. Humarap si Amelia kay Ben sa huling pagkakataon. Minahal kita, Ben, sabi niya. Ang boses ay hindi nagalit, kundi pagod na lang. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang tiwala ko, ang puso ko, ang pinaghirapan ko, at ito ang ginawa mo. Tumalikod na siya. Tapos na siya. Naglakad siya papunta kay Doña Imelda, na ngayon ay nakatayo na parang isang estatwang bato, hindi makapaniwala sa nangyayari. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Amelia ang isang tseke. Ang tsekeng inihanda ni Gabriel kanina lang. Inilapag niya ito sa mesa sa tabi ng matanda. This is for my mother's hospital bills with interest calculated for the last 10 years. Sabi ni Amelia, ang boses ay kalmado. Bayad na po ang utang na loob ko. We are even now, tita. Wala na tayong utang sa isa't isa. Hindi na niya hinintay ang kanilang reaksyon. Naglakad na siya palabas ng silid. Ang mga business partners ay mabilis na nagsitayuan. Ang mga mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Sinusugod ang ama ni Ben ng mga tanong. Ang abogado ay sinusubukang pakalmahin ang lahat. Si Doña Imelda ay napaupo, tila biglang tumanda ng 20 taon. At si Ben, naiwan sa kanyang kama. Sa gitna ng kaguluhang siya ang may likha, talunan at hubad sa mata ng lahat. Paglabas ni Amelia ng pinto, naroon si Gabriel naghihintay. Sa likod nito ay si Tita Elena. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng pagmamalaki. Hindi nagsalita si Gabriel. Ibinuka lang niya ang kanyang mga braso. Walang pag-aalinlangan. Lumapit si Amelia at niyakap siya. At doon, sa ligtas na yakap niya, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, umiyak si Amelia. Hindi luha ng sakit, hindi luha ng galit, kundi luha ng kalayaan. Ang pinto ng presidential suite ay dahan-dahang nagsara sa likuran nila. Ikinukulong ang ingay, ang gulo, at ang nakaraang pilit niyang tinatakasan. Sa wakas, malaya na siya. Ang iskandalo sa ospital ay sumabog na parang isang bulkan. Sa loob ng 24 na oras, ang pangalan ng pamilya Alcantara, na dati ay simbolo ng respeto at yaman, ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Ang mga business partners ay mabilis na umatras. Ang mga bangko ay nagsimulang maningil. Ang kastilyong buhangin na pilit nilang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Si Amelia naman, sa payo ni Gabriel ay nagbakasyon. Umupa siya ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat sa La Union, kasama si Tita Elena. Malayo sa ingay, malayo sa gulo. Sa unang linggo, wala siyang ginawa kundi matulog, kumain at manood ng paglubog ng araw. Ang kanyang katawan at isip ay tila naniningil sa lahat ng stress at sakit na tiniis nito. Sa mga panahong iyon, si Tita Elena ang kanyang naging anino. Hindi nagsasalita maliban kung kinakailangan. Pero palaging nandyan, naghahanda ng pagkain, nagtitimpla ng kape, isang tahimik na presensya ng pag-aalaga. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, biglang nagsalita si Amelia. Hindi ako galit sa kanya, tita. Sabi niya, ang tingin ay nasa malayong abot tanaw.
Pagod lang ako. Pagod na pagod. Ang kapaguran ay normal, Hija. Sagot ni Tita Elena. Ito ang paraan ng puso para sabihing oras na para magpahinga at maghilom. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang kulay sa mundo ni Amelia. Nagsimula siyang magbasa ulit. Nagsimula siyang magdoodle ng mga bagong disenyo sa isang sketchbook. Nagsimula siyang ngumiti ulit, mga totoong ngiti na nagmumula sa loob. Si Gabriel ay bumibisita tuwing Sabado. Dala ang mga balita mula sa Maynila at isang bayong ng paboritong mangga ni Amelia. Uupo silang tatlo sa beranda, magkakape, at magkukwentuhan tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa kaso, mga lumang pelikula, mga paboritong libro, mga pangarap. Sa mga pagbisitang yon, nakikita ni Amelia ang ibang Gabriel. Ang Gabriel na hindi abogado. Ang Gabriel na tumatawa ng malakas, na mahilig sa maalat na pagkain, na marunong makinig. At naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, isang magaan na kilig. Isang hapon, silang dalawa lang ni Gabriel ang naglalakad sa tabing dagat. Ang araw ay palubog na. Pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at lila. I decided to sell the company, biglang sabi ni Amelia. Napatingin si Gabriel sa kanya nagulat. Are you sure? Pinaghirapan mo yon. Tumango si Amelia. Oo, pero hindi na ako yon. That company reminds me of a life I built for someone else. Gusto kong magsimula ulit. Isang bagay na mas maliit, isang bagay na para sa akin lang. Tumingin siya sa dagat, sa mga alon na humahampas sa dalampasigan. Gusto kong magtayo ng isang foundation, isang lugar kung saan makakatakbo ang mga babaeng tulad ko. Mga babaeng niloko, inabuso sa emosyon at pinansyal. Isang lugar kung saan matututo silang bumangon ulit. Anong ipapangalan mo? Tanong ni Gabriel. Ngumiti si Amelia. Hinahon. Hinahon. Kalmado. Ang kapayapaan na natagpuan niya sa gitna ng uns. Tumigil sila sa paglalakad. Kumuha si Gabriel ng isang patag na bato at ipinatalbog ito sa tubig. You know, sabi niya, hindi nakatingin kay Amelia. Noong college tayo, I was in love with you. Natigilan si Amelia, pero torpe ako. Pagpapatuloy ni Gabriel, isang maliit na tawa ang kumawala sa kanya. At dumating si Ben. He was everything I wasn't. Confident, charming, mayaman. I stepped aside. Akala ko, yun na nang tama. Akala ko, doon ka magiging masaya. Tumingin na ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang emosyon na 10 taon itong itinago. Seeing what he did to you, it was my biggest regret. Dapat pala, lumaban ako. Hindi nakapagsalita si Amelia. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Hindi pa huli ang lahat, mahina niyang sagot. Ngumiti si Gabriel. Isang tunay, malawak na ngiti na nagpaliwanag sa buong dalampasigan. Hindi sila nagmadali. Walang mga pangako, walang mga deklarasyon. Tanging isang tahimik na pag-unawa na sa wakas. Pagkatapos ng lahat ng bagyo, narito na sila. Sa tamang lugar, sa tamang panahon. Bago sila umuwi sa Maynila, may isang sulat na dumating para kay Amelia. Walang return address, pero ang sulat kamay ay pamilyar. Galing sa isang probinsya sa Visayas, dala-dala niya ang sulat habang naglalakad siya sa dalampasigan, mag-isa sa pagkakataong ito. Pinanood niya ang pagsikat ng araw, isang bagong simula. Umupo siya sa buhangin, pinunit niya ang sobre, isang sulat mula kay Ben. Pinag-isipan niya kung itatapon na lang ba niya ito sa dagat. Pero hindi. Kailangan niyang harapin ang huling multo ng nakaraan. Binuksan niya ang sulat at nagsimula siyang magbasa. Isang taon ang lumipas, ang entablado ay hindi na isang korte o isang marangyang ospital. Isa itong maliit na function hall, puno ng mga babaeng may iba't ibang edad. Lahat ay nakikinig ng mabuti. Sa harap, sa isang maliit na podium,
nakatayo si Amelia de la Cruz, hindi bilang CEO, kundi bilang tagapagtatag ng Hinahon Foundation. Ang kanyang itsura ay simple lang, nakasuot ng puting bestida, ang buhok ay nakapusod ng maluwag, pero meron siyang isang kakaibang liwanag, isang kumpiyansa na hindi nagmumula sa yaman o posisyon, kundi sa isang kapayapaang natagpuan sa loob. Ito ang unang anibersaryo ng Hinahon. Sa loob ng isang taon, nakatulong na sila sa halos 50 babae. Nagbibigay ng libreng legal na tulong, counseling, at mga livelihood seminar. Ang mga kwento ng pagbangon na naririnig niya araw-araw ay naging kanyang inspirasyon. Marami sa inyo ang nagtatanong sa akin, sabi ni Amelia sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Paano daw magpatawad? Paano mo mapapatawad ang isang taong sumira sa'yo nang ganun-ganun na lang? Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan. Nakita niya ang sarili niya sa kanilang mga mata. A year ago, I received a letter. Pagpapatuloy niya. Galing ito sa lalaking minsan kong minahal. Ang lalaking sumira sa akin. Sa sulat, humingi siya ng tawad. Inamin niya ang lahat ng kanyang kasalanan. Ikinuwento niya kung paano, matapos mawala ang lahat sa kanila, napilitan siyang mamuhay ng simple sa probinsya. Doon daw niya napagtanto ang lahat ng kanyang pagkakamali. Isang alaala ang bumalik sa isipan ni Amelia. Ang pagbabasa niya ng sulat na yon sa dalampasigan. Ang mga salita ni Ben ay puno ng pagsisisi. Isang pagsisisi na tila totoo. Ngunit para kay Amelia, huli na ang lahat. Binasa ko ang sulat, sabi niya sa mga kababaihan. At pagkatapos, tinupi ko ito at itinago. Hindi ko siya sinagot dahil napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa'yo. Hindi mo ito ibinibigay dahil karapat-dapat sila. Ibinibigay mo ito dahil karapat-dapat kang maging malaya. Isang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa silid. Pinatawad ko siya, hindi dahil sa kanya, kundi para sa akin. Pinatawad ko siya para hindi ko na kailangang dalhin ang bigat ng galit araw-araw. Pinatawad ko siya para tuluyan ko nang maisara ang kabanatang iyon ng buhay ko. At higit sa lahat, pinatawad ko ang sarili ko. Pinatawad ko ang sarili ko sa pagiging bulag, sa pagiging tanga sa pag-ibig, dahil ang pagmamahal, kahit kailan, ay hindi isang pagkakamali. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng mga yakap at pasasalamat. Sa isang sulok ng silid, naghihintay ang dalawang tao. Si Tita Elena na pinupunasan ng kanyang mga luha ng pagmamalaki at si Gabriel na may hawak na isang simpleng bouquet ng puting bulaklak. You were amazing, sabi ni Gabriel. Inabot sa kanya ang mga bulaklak. Salamat sa'yo, sagot ni Amelia. Kinukuha ang mga ito. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit, isang pamilyar na kuryente. Sa loob ng isang taon, nanatili si Gabriel sa kanyang tabi. Hindi bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan, isang kasama, isang kakampi. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi isang biglaang apoy, kundi isang hardin na dahan-dahan nilang diniligan, pinagyaman ng respeto, tiwala, at maraming tawanan sa ibabaw ng mangkok-mangkok ng sinigang. Lumabas sila sa function hall, patungo sa isang maliit na hardin sa labas. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Ready to go home? Tanong ni Gabriel. Ngumiti si Amelia. Ang salitang home ay mayroon ng ibang kahulugan para sa kanya. Hindi na ito isang malaking bahay na puno ng mga mamahaling gamit. Ang tahanan ngayon ay isang pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa piling ng taong mahal mo. Yes, sagot niya. Let's go home. Habang naglalakad sila palayo, sa ilalim ng papalubog na araw, naiwan sa likod nila ang mga kwento ng sakit at pagtataksil. At sa kanilang harapan, isang bagong kabanata ang naghihintay. Isang kabanatang isusulat hindi sa papel ng mga kontrata at kasinungalingan, kundi sa malinis na pahina ng pag-asa, paghilom,
at isang pag-ibig na sa wakas ay totoo.